Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. At isang panibagong araw na naman po sa ating buhay na binigay ng Diyos. At ngayon po ay ang ating content po ay tungkol po pala sa karagatan, no? Sa mga nangyayari sa mga past few days, sa mga ilang taon na nakalipas, as life of seaman at sea. So, pero bago po muna ang lahat guys, ay ating intro mo muna tayo. So guys, ito patuloy natin at may kwentong salaysay na ako sa pagiging marino po. At ako po hindi napabag ito sa pagiging marino. Medyo matagal-tagal na po, more than 22 or 23 years na rin ako sa pagbabarko. Maging dito man sa Inter-Island, no? From Manila to Davao nagsimula, no, sa pagbabarko hanggang sa tayo po nabigyan ng pagkakataon na makapag-work abroad sa barko pa rin, na sa pamagitan ng tulong na aking father, no, na isang seaman din, na siya yung nagiging backer ko na makapasok sa isang malaking kumpanya, isa sa tanyag na kumpanya sa shipping dito sa Pilipinas. So ngayon guys, tutuloy natin yung ating kwento na yung pagiging isang marino po ay hindi po ay basta-basta o madali, no, kasi una po sa pag-aaral pa lang, since from the start napakahirap po no, una sa magagastusin, no. Hindi basta-basta po yung gastos sa tuwing ating pag-usapan yung pag-aaral tungkol sa pagiging marino, no, kasi dalawang klase yung kurso na kukunin natin para maging marino. Pag sa itaas ka, yung nasa kuberta, yun yung mga BSMT, yung Bachelors of Science on Marine Transportation. Yung sa makina naman po sa ibaba, pinakamataas doon ay Chief Engineer, kasi doon sa Marine Transportation, doon sa Nautical Department is Kapitan. So punta tayo doon sa ibaba, sa makina, si Chief Engineer ang pinaka-head doon. Ang course na yon ay Bachelors of Science and Marine Engineering. So ito guys, hindi, nasabi ko kanina na hindi po basta-basta ang pagiging marino, no, mula pag-aral, sa paggastos, pagkatapos na pag-aral, sa pag-apply. Ito guys, mapag-usapan, real talk to guys, regarding naman sa pagtapos, no, sa pag-aral at sa pag-apply. Una po, bago tayo makapag-apply, ay kailangan nating dadaan sa mga requirements po na kailangan nating kumpletuhin yung ating mga requirements para magiging qualified tayo, no, na sa makapag-apply tayo, no, na para magiging marino at makasampa ng barko, international man o dito sa lokal. So guys, ang dami nating kukuhanin, no, yung passport, no, isa yun, pinaka-important yung passport, no. Pagkuha pa lang ng passport, katakot-takot na lakarin kasi daming requirements. Then yung birth certificate, nga kailangan na yung malinaw, no, nandoon yung walang problema yung details ng
kung anong nilalaman ng birth certificate mo, no? At pagkuha ng Seaman's Book, no? Yung mga requirements doon bago ka makakuha ng Seaman's Book, katakot-takot na gastos dahil po sa mga training doon sa para makakuha ka ng mga certificate, no, like SULAS, no, yung SULAS na tinatawag natin noon. Ngayon ay BT, no, sinashortcut ngayon yung BT. So guys, pagkatapos niyan at makuha na, so kompleto na po tayo. Pag nakompleto na tayo niyan, yung Seaman's Book, passport, yung mga certificate, yung STCW certificate, so yan po ay pwede na po tayong mag-proceed or maghanap o mag-apply kung saan natin gusto mag-apply na mga shipping company or shipping agency dito sa mostly dito sa Kamanilaan, guys, ano? Kasi nandito yung pinaka-center, no. Meron mangilan-ngilan man sa Cebu, sa Iloilo, sa Davao meron na rin, pero mostly dito talaga sa Maynila. So, kung sa iba, tulad sa akin, taga Davao ako, Mindanao, so, kailangan naman natin ng libo, no, na pamasahi, allowance, para makarating tayo dito sa Maynila para mag-apply. Same na rin sa Cebu, Iloilo, Bohol, or sa amang sulok ng Pilipinas, no, na gusto mag-apply at pupunta dito sa Maynila. So kailangan ng budget, no, gastos, no, para makapag-apply. So yun po guys, pagdating naman dito sa Maynila, no, ito na naman yung isang malaking hamon sa buhay ng pagiging marino, no. Yung first tips na kung paano magiging marino, yung sa pag-apply ng pool, guys, at saka paghanap ng kumpanya na ma-applyan. Kasi mostly dito sa atin, ang nangyayari ay yung kailangan may backup ka, backer kung tawagin, ano, para makapasok or makapag-apply ka, na makakuha ka ng application form sa agency na yan, sa company na yan, sa shipping na yan, para makapagsimula ka na makapag-apply, no. Although sa ngayon, medyo maswerte yung mga bagong pala guys, yung mga bagong salta, yung mga bagong graduate, kasi una, nakalimutan kong banggitin kanina na si Pangulong Digong pala, yung dating Pangulo natin na si Tatay Digong, no, si Rodrigo Roa Duterte, na in-implement niya na yung mga bagong graduate ng Maritime School ay kapag kumuha ng Seaman's Book ay walang bayad, no. So tandaan niyo po yan. Yung lahat ng mga bagong graduate, siguro alam naman din ng mga estudyante yan bago sila graduate. Kapag kumuha sila ng Seaman's Book, basta na kompleto na yung mga requirements bago kuha ng Seaman's Book, wala na pong bayad yung Seaman's Book kapag nag-process sila ng Seaman's Book, new Seaman's Book nila sa Marina. So, balik tayo guys sa pag-apply, no. Ngayon, sa pag-apply naman, no, so yun nga, no, una ko nabanggit na kailangan natin may backer, no. Although hindi naman lahat na kailangan talaga natin ng backer, pero mataas na porsyento guys na kapag apply ka, makapasok ka sa mga shipping na gusto natin, lalo na pag malaking o kilalang mga shipping dito sa Manila, no. Meron naman ding mga program na yung mga pumasa sa mga exams, no, mga entrance examination ng mga shipping doon sa mga schools nila, na yung mga pumasa doon na ginawa ng mga kadete or cadets, yun yung mga mapapalad, yun mga nakakuha pa, nakapasa sa exam, kasi maliwanag talaga sa buwan na sila ay
di mahihirapan sa pag-apply, no? Basta samahan lang ng sipag, tiyaga, pagsisikap, ano? Kasi po, yung mga yan ay provided na yan sila sa mga kumbaga nag-sponsor sa kanila mga shipping, no? Lahat ng mga trainings nila, no, bago sila pasampay medikas, lahat, no. So yan sila ay kumbaga malaki insurance na nila, no. Pag nakumpleto na nila, pasado medical, pag wala sabi sa medical, no, tuloy-tuloy na yan, mas madali sila. Pero doon sa mga hindi napasama sa mga nag-sponsored or yung mga individual lang na nag-apply, no, medyo mabigat talaga kapag wala kang backer, no. Although yung mga pagsapalaran, no, na may mga kakilala, let's say mga nakilala or mga kakilala na malapitan para ka makapasok or makapag-apply doon sa mga kumpanya na yon. Yun. Nabibigyan sila ng chance. Tulad sa akin ay medyo madugaw po nung pag-apply ko, although mayroon akong backer yung father ko. Pero yung napuntahan kong kumpanya, isa sa may pinakamalaking kumpanya during that time, top 2 or top 3 sa buong Pilipinas, yung shipping na pinasukan ko ay kung saan pioneering yung father ko doon, ay hindi rin madali-dali, no. Kasi yung sa number pa lang ng ID ko as applicant or UH o utility hand kung tawagin namin noon, ay pang 406 ako. Isipin mo, 406 ako, no. Every 3 months mababawasan lang yon ng 70, 50, 30, no, every 3 months. Yung number ko is 406. So hindi po madali po, no, during the time na ako nag-apply. And then sawa ng Diyos, sa sipag at tiyaga, taon din ang inabot, no. Ilang sapatos na pudpud, no. Dami nang narinig, dami ko nang narinig na mga galing sa mga marites na ano ba yan, nag-a-apply ba yan or baka nag-apply-applyan lang kasi ang tagal na, bakit di ba nakasakay, ba't di ba nakasampa, ganun yun. Pero inano ko lang, no, hindi ko ini-ignore ko lang, no, hindi ko po sila ini-entertain kasi hindi nila alam yung tunay na pang-araw-araw na nangyari sa buhay ko habang nung ako nag-apply. Kung isa-isahin ko mang kwento, no, ang buhay ko sa pag-apply hanggang nakasampa, hindi po matapos na 1 linggo po. So, i-shortcut po natin sa madaling salita, nakasampa po ako for how many months, it takes years na nakasampa ako. So, doon nag-umpisa. Then, siyempre excited. No, excited kasi sa wakas makakasampa na rin. No, nagbunga na yung pinaghihirapan ko. No, yung lahat ng paghihirap ko, lahat ng experience ko, ay nagbunga na. No, ito ngayon, nung nasa barko naman ako, akala ko yung kapag nandoon ka na, yes, natupad na yung pangarap ko. Ang sinabi noon, pag tinatanong sa schools kung bakit ka magbabarko, bakit ka mag-abroad, bakit ka magsisiman, I want to travel the world, no, sabi, free and at the same time to earn green money. Mostly yun ang mga sinasagot namin yan doon. Nung kami ay first day, second days nung sa college pa nag-aaral. So, ito balikan natin sa barko. Yun, no. Kala natin ang sarap pakinggan, overseas, seaman,
seafarers, no, OFW, no, dollar earner, no, kung ano-ano pang itatawag natin dyan, no. Parang napakasarap sa tainga pakinggan, no. Much money yan kasi overseas. Although, sa totoo, okay po, nandun tayo, madaling kumita, medyo malaki-laki din ang kita ng overseas. Pero, doon naman tayo po sa yung buhay, no, yung buhay ng pagiging overseas, yung buhay ng marino. Di biro po guys, una, balayo ka sa pamilya mo, no, yung kalaban mo, yung homesickness, no, tapos kung hindi ka sanay sa alon, no, mahiluhin ka, no, nandoon yun. Tapos yung pakikisama mo sa kapwa mo, kasi hindi lang Pilipino no. Nung ako yung unang naka-join sa passenger vessels noon, no, that was year 1990s. Ilang nationalities kami, 100, more than 100, I think 133 or 130 nationalities, no, sa isang barko lang yun. Kasi kami Pilipino, 710 kami na Pilipino. The rest noon ay ibang lahi na. Kasi more than 1,000, almost 2,000 kami ng mga crew, no, sa barko na yun. So, nandoon yung di ko nakalimutan yung sinasabi ng mga tiyuhin ko, kasi mga seaman din mga tiyuhin ko, yung kapatid ko seaman din, father ko seaman. Pag sumampa ka ng barko, kailangan mong magbao ng sako-sakong pasensya. Kasi iba-ibang nationalities, no? Kahit tayo Pilipino, iba-iba yung pinanggalingan natin. May nanggagaling sa Luzon, Visayas, Mindanao, no? Iba-iba yung sistema, no? Iba-iba yung kaugalian, no? So, todo pakisama, yung habaan yung pasensya, no? Basta nandoon lahat babaunin mo yun. So, hindi po biro, no? Hindi po biro yung buhay namin as seaman. Then yung mga yun nga na maranasin minsan natin yung mga kanas-kanas kung tawagin natin, no. Yung minsan yung bagyo dito, yung super typhoon dito po na naranasan natin. Parang ganito lang po yan doon sa labas, no, lalo na sa Indian Ocean, sa North Atlantic, no, from US to Europe, doon dadaan sa North Atlantic Ocean, no. Tapos pagdating naman sa English Channel doon sa Europe, no, sa lugar ng ano yan, dito banda sa papasok ng England, France, dyan, Germany, dyan sa lugar na yan, yung dagat nila dyan, parang hinahalo kay parang hinahalo kay ubi kung tawagin, no. So hindi lingid sa ating kalaman na marami ng barko na lumubog dyan sa lugar na yan, no. So hindi basta-basta po na, lalo pag mga winter time, no, pag dumadaan dyan, hindi po basta-basta yung tatahakin ng mga lugar na yan. So dyan pa lang ay yun talaga kalbaryo ng mga marino. Pagka dyan dumadaan kami from US to Europe, no, North Atlantic, from the month of November, December, January, yan, yung hanggang February, March, yung mga lugar na yan, no. Kalaban namin yung lugar na yan. Kung maaari, hindi namin pinapangarap yan, yung barko namin ay dyan dadaan. Pero mangyayari po yan kasi hindi naman kayo masusunod. Ang masusunod po yung charterer, no, yung nagcha-charter ng barko, yung nagpapatakbo ng barko, yung gumagamit ng barko, kung saan yung biyahe at kung saan yung kargamento nila, no. Sila po yung masusunod. Hindi si kapitan, hindi si chief engineer, hindi yung mga crew. So, ganun po.
Ganun po guys. So, di po biro yung buhay natin, no? So, guys, since mahaba-haba na po yung ating naikwento at sa part 2 na lang po natin guys itutuloy yung aking kwento. So, meron po akong susunod nito, dugtong nito ay mga credit to the owner of sa mga picture na yun, no? Matagal na mga picture yan na mga nangyayari po sa laot, no? Nandun yung mga birds, sumabog, lumubog, nagbungguan, no? Papakita ko po sa inyo. At bagat hindi ako original noon na kumuha ng mga picture niya kasi matagal na yung mga picture niya. Kino-collection ko lang po yun. So, ipapakita po natin guys. Susunod na nito guys.